Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nagulat si Pipita dahil pinagsisilusan daw siya ni Kalya. Kinumpronta niya ito upang magkausap sila ng maayos. Pinaalala ni Mang Manny kay Tuto ang pagsundo nito kay Hermana at dapat nasa bahay na sila bago mag-alas 10 ng gabi. Ang masama, nakatulog ang matanda noong tumawag si Nana Hermana at kay Pipita. Alas 3 ng umaga pa makakarating. Hindi pinayagan ni Kalya na lumabas si Tuto. At dahil yan, si Tuto na lang ang susundo kay Nana Hermana. At ngayon, atin nang ituloy ang kwento na pinamagatang Pira Lang Yan, dito sa ating dula, Super Pipita. Katatapos lang namin nag-usap ni Engineer. Nakarating na pala si Kumpadre Honorato. Siya yung nakausap ko kanina. Matutuloy na ang pagpapatayo niya ng kanyang bahay. Ibig sabihin, 2 ang kontrata niyo, sir? 2 malalaking kontrata. Kailangan ko ng maraming tao. Tara na, kausapin natin si Kumpadre. Magsasabi ako ng pambili ng materyales, kahit 10 milyon lang. Wow! Ang daming pera! Kahit ilatag niyo sa higaan ninyo. Ibibili ko lahat ng materialis yun, Toto. Tata Manny, baka naman pwedeng... Baka pwedeng ano? Ba't di mo ituloy? Mag-advance ka? Kahit hindi muna, pero kung kailangan mo ng maraming trabahador, baka pwede ako na lang yung isa. Ano? Driver ka tapos magkakarpintero? Tata Manny? Bakit? Nalilitan ka ba sa sahod mo bilang driver? Kapapasok mo lamang bilang driver. Sinabi ko naman sa'yo na tataasan ko ang sahod mo pag tumagal ka bilang driver ko. Pero ikaw ang bahala kung anong gusto mo. Sinabi ninyo kasing kailangan nyo ng maraming trabahador.
Pwede akong mag-sideline kung gusto nyo. Oh, ang sipag mo naman. Alam mo na kung paano mabubuhay. Kailangan ko ng maraming trabahador. Pero kailangan din kita bilang driver. Yan lang? Tandaan mo, hindi palaging may kontrata ako, Tuto. Hindi ko ipipilit kung ayaw mo, Tata Manny. Sige, titignan ko. Halika na. Baka umalis ang kumpadre ko. Mukhang aabutin ng 1 taon bago matapos ang kontratang bahay ni Tata Manny. 1,000 daw ang sahod ng karpintero sa isang araw. Kung totoo yun, 30,000 isang buwan kung magpapatrabaho siya ng linggo. Akalain mo yun? Kung malaman to ni Kalya, matutukso na naman. Mukhang pera ang asawa ko. Pero sino naman kaya ang ayaw sa pera? Ay, ito na pang pinatimlan yung Diyos, madam. Pasensya na po kayo at nilabas ko pa sa ref ang karne para lumambot. Walang problema, Pepita. Pero ikaw, magmerienda ka na rin. Katatapos ko lang pong uminom ng tubig, madam. Siya nga pala, si Toto at Manny. Ang aga nilang umalis. Tawagan ko nga. Ay, sige po, iiwan mo na kayo, ma'am. Tawagin niyo lang ako kung may kailangan pa kayo. Oh, sige, Pepita. At kukunin ko yung cellphone ko sa kwarto ko. Kanina ka pa pala tumatawag, hermana. Namimiss mo naman yata ako agad. Kanina pa kayo lumabas ni Toto. Matagal kami kasing nag-uusap ni kumpare. Sinabi ko na kailangan ko ng 10 million para ibili ng materyales. Magsisimula na kayong magpatayo. Wala ka pang nagawang plano ng bahay. Madali na lang yon. Baka magbago pang isip niya. Ay nako si Toto. Oh, bakit si Toto? Mas gusto niyang magkarpintero. Dahil sinabi ko sa kanya na dati 1,000 ang sahod ng karpintero na ibinibigay ko. Mas malaki naman talaga. Pero 1,000 ba talagang ipasasahod mo sa mga karpintero mo? Oo naman. Bakit? Di ka naniniwala? Gustong-gusto ni Toto ang magkarpintero. Pero, alam kaya niya ang magkarpintero? Yan ang sinabi ko kay Tata Manny, Kalya. Pero parang di ako papayagan. Matamot na matanda. Siya na lang lagi ang magaling. Ay, mag-isip ka dahil mas malaki ang sahod mo sa pagkakarpintero. Pag-uusapan pa daw naming mabuti. Magkarpintero ka na lang. Pero teka, marunong ka bang magkarpintero? Yan lang pala. Basta alam mong humawak ng martilyo at pako, karpintero ka na. Karpinteruhin kita dyan eh. Kung kaya ng iba, kaya ko din. Mabuti na lang at maaga kang nakapagluto, Pepita. Maaga akong lalabas dahil ngayon magsisimula ang pagpapatayo namin ng bahay ng kumpare ko. Palagi na mga akong maagang nagigising, sir.
Nasanay na kasi ako na maagang gumising. O siya, sir. Ito na po ang kape niyo. Maraming salamat. Maga ka nagigising dahil guardian ka nagtatrabaho dati, hindi ba? Opo, sir. Yan ang mabait na tao. Marami ka naman binibilang na pirang parang ako. Oo nga pala. May pira kaya ako sa bulsa ko. Ito pala. Ay, grabe talaga tong amo kong lalaki. Kahit kumakain, nagbibilang ng pera. Ang kumpare ko. Ang aga namang tumatawag. Hello, kumpare. Magandang umaga. Kain tayo. Walang problema yan. Nakahanda na ang 3 kambing pangpadugo sa barya. Magpapahanap ako ng 1,000 lumang barya. Di bali at maghuhukay lang naman ang pundasyon ang gagawin ng trabahador ko. Sige. Sige, tuloy ko ng pagkain. Bye. Ang luma naman ng paniniwala ng kumpare ko. Di ako sanay humawak ng barya, Pipita. Ay, sir, may barya po ako. Kahit may barya ka akong bago, hindi pwede. Sinabi ko naman na lumang barya ang ihahagis ko sa mga poste. Ang daming barya naman yon. Ayaw mo ng nilagang itlog at inihaw na tuyo na ulamin, Toto. Parang may napapansin ako. Mula nang pumasok ka bilang driver ni Tata Manny, ang hina mo nang kumain. Ayaw ko ngang kumain ng marami dahil masarap mamulutan ng kilawin na kambing. Ano? Sinusolo mo ang grasya? Anong sinusulong sinasabi mo? Magsisimula ngayong umaga ang kontratang bahay ni Tata Manny at 3 kambing ang kanilang kakatayin pampadugo. Pampadugo lang naman pala. Siyempre, kakatayin din nila pampulutan. Alangan na iinom agad ang mga trabahador kakaumpisa lang nila. Pwede ding tanghalian. Pero di ako naniniwala na di sila gagawa ng ang sarap ng kilawin. Yan ang gustong gusto mo, yung nabubusog ka. Ay, oo nga pala. Di ka ba magkakarpentero? Hindi pa kami nakapag-usap tungkol dyan, Kalya. Magsisimula pa lang ngayon. Ang hirap kayang maghukay ng pundasyon. Hindi ko maintindihan si Manny, Pipita. Inagyayabang niya na marami siyang pera. Ay, matagal na niyang pera yon. Baka namang dinagdagan lang niya, madam. Ang masama niyan, baka luma yung ibang pera niya. Baka di na may bili. Alam naman siguro po kung magastos pa o hindi. Lalabas pala ako mamaya, Pipita. Pero dito ako manananghalihan. At sinabi ng anak kong dalaga, nung nag-usap kami bago umalis, ay uuwi siya dito. Dapat malinisan ang kwarto niya kung gano'n, madam. Malinis naman dahil di nagagamit. Baka naman maalikabok po doon. Basta, linisan ko na lang po. Malinis talaga dito sa kwarto ng anak ng amo ko. Mayroon lang konting alikabok. Ay,
Palitan ko na lang mamaya yung kubrikama at ang kurtina. At hindi naman siguro siya magtatagal. Ay naku, ano mang buhay ito. Hindi pala makakapasok ang 5. Hindi nyo sinabi agad. Di nakapaghanap sana ako ng kapalit. Isa na sana si Tuto. Ay nako, mapapasubo yata akong maghukay ah. Wala yung driver mo, engineer. Baka hindi marunong yan na magpiyon. Oo nga, baka hindi marunong yan. Inasar ka ng mga trabahador ko, Tuto. Baka daw hindi mo alam magpiyon. Alam ko yan, sir. Oh, ano, gusto mo maiwan? Ay, yung iba, asikasuhin nyo ang 3 kambing na napadugo. Tanghalian ninyo. Magtira kayo ng pulutan mamayang hapon. Halika na, Tuto. Saan tayo pupunta, Tata Manny? Pupunta tayo sa isa kong kontrata. Manok lang ang pinadugo nila doon nung naghukay sila ng pundasyon. Sige, tara na. Sige sir. Ba't ganun? Akala ko makapag-uulam na ako ng karne ng kambing. Kanina pa nakikipag-usap si Tata Manny sa nagpakontratang may-ari ng bahay. Anong oras na? Maya-maya, 12:00 na. Makakaligtas yata ako sa masarap na tanghalian. Sana naghukay na lang ako ng pundasyon. Kahit napagod ako, mabubusog naman ako. Sinadya ko pa namang kunti ang kainin kaninang umaga. Tapos ngayon, gugutumin ako ni Tata Manny. Ay, salamat. Nakarating din kami dito sa project site bago mag 12:00. Kasalukuyan pa rin ang paghukay ng mga trabahador. Tata Manny, may bisita kayong magandang dalaga. Anong magandang dalaga? Di mo ba nakikilala si Hermana? Ay, pinibiro lang kita, boss. Saan kayo nanggaling ni Toto, Manny? Maaga pa lang daw nung umalis kayo ni Toto. Ang tagal naghintay ni Honorato sa'yo. Wala naman kaming usapan na magkikita kami dito sa project site. Hindi tumawag sana sa akin. Titignan lang daw niya kung paano magtrabaho ang mga trabahador mo. Hindi naman niya nakita si architect at titignan sana niya ang plano ng bahay. Nakita na naman niya. Hindi pupunta dito sa architect dahil maghuhukay din sila ng pundasyon. Nasabi naman niya sa purman kung maghuhukay ng pundasyon at kung ilang pusti ang ilalagay. Tumigil na kayo sa pagtatrabaho! 12:00 na! Dito ka na lang mananghalian. Sabay-sabay tayo kina Tuto na uwi. Magpahatid na lang tayo kay Tuto at siya ang babalik pa. Magaling. Magiging foreman akong wala sa oras. Hinihintay ako ni Pipita. Wala siyang kasamang kakain. Yung katulong pa ang mas iniisip mo kasi. Tata Manny, mas maganda kung doon tayo sa inyo kakain. Sandali at magbabalot ako ng papaitan at kaldereta. Idadagdag ko sa ulam natin. Pumasok ka agad sa kwarto namin si Manny, Pipita. Di na muna niya pinamaba yung kinain niya bago humiga. Kahit si Tuto, madam.
titignan lang daw niya si Kalya at babalik din siya agad sa site. Kumuha siya ng papaitan at kalderita. Hayaan mo na. Hindi ako nag-uulam ng karne ng kambing. Sige. Magpapahinga na din ako. Sige po, madam. Ako nang bahala dito sa kusina. Alam ko na, ba't ginabi ka na naman ng pag-uwi, Toto? Naparami na naman niyang inom mo ng matapang na alak. Ngayon na nga lang at lebre. Ang sarap kaya ng pulutang kilawing kambing. Diyan ka magaling ano? Oh, hindi ka nagsabi ng pera kay Tata Manny? Kakaumpisa lang naman ng isang kontrata niya. Ay, Lasing ka nga talaga. Hindi ka naman trabador sa construction. Driver ka niya. Oo nga pala. Hayaan mo at magsasabi ako bukas. Di bale at marami siyang binibilang na pera niya. O siya, mauna na akong matulog. Hindi ka nakakain? Nabusog ako sa pulutan. Bukas na tayo mag-usap. Maganda kung ganun, kumpadre. Kailangan ko na naman talaga ng pambili ng materyales. Mabuti ka pa at madali ka lang kausap. Yung isang kontrata, ay walang problema doon. Pupunta na lang ako bukas. O sige, bye. Kailan lang nung nag-umpisa kayo, Manny? Kakapatayo pa lang ninyo ng mga poste. Hanggang sa naabot naman yung 10 milyon. Ang mahal-mahal ng materialis. At nilagay ko na sa bangko yung iba. O baka naman pinuno mo na ng pera yung bolsa mo. Walang problema dyan. Ano bang problema mo? Ang bigat naman nitong briefcase mo. Pera ba ang laman nito? Hindi ka nagkakamali, Toto. Hindi ka kasi sumama sa loob ng bahay ni kumpare. Kaya di mo nakita. 10 milyon lahat yan. Talaga namang marami kayong pera? Ididiretso ba natin ito sa bangko? Kanina pa sarado ang bangko, Toto. Magsasabi sana ako ng pera sa'yo, engineer. Tinawag mo akong engineer? Ibibigay ko ng sahod mo. Gagawin kong 7,000. Maraming salamat, sir. Ang liit naman ng 7,000 sweldo lang ng karpintero sa isang linggo. Ano pa ang susunod na mangyayari? Manatiling nakaantabay sa kwentong pinamagatang Pira Lang Yan! Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat ni Delphine Dumayas at direksyon Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!